Kung weak nga ang mga kabataan ngayon, ano naman ang nagpapahina sa kanila? May isa tayong lakan na nais malaman ang komento natin tungkol sa nag-viral na pahayag ni Senator Robin Padilla nang sabihin nitong weak ang mga kabataan ngayon. At hindi na ako nagulat kung bakit ito biglang nag-viral ng ganoon kabilis. Kaya't hindi lang komento o opinion ang ibibigay ko sa iyong sagot, kundi matinding aral din tungkol sa pahayag na ito na hindi madalas pinag-uusapan ng marami. Kaya ang tanong, mahina nga ba talaga ang mga kabataan sa panahon ngayon? Ito ang tatandaan mo, ang taong mahina o weak, mabilis yan matrigger. Naunawaan mo ba yan? Uulitin ko, mabilis matrigger ang taong mahina dahil wala siyang kontrol sa magiging reaksyon niya sa mga bagay-bagay. Hindi siya ganoon kalakas para disiplinahin at pigilan ang sarili niya na huwag maging reactive. Being reactive shows weakness. Alam yan ng marurunong na tao. At dito pa lang sa issue na ito, nang magbitaw si Senador ng salita para sa mga kabataan na you are weak, ay biglang viral agad. Nagpapakita na ito kung gaano ka-reactive ang henerasyon ngayon. Nasusundan mo ba ang sinasabi ko? Pwede naman nating i-ignore o hindi na lang pansinin yung statement niya. Huwag na lang bigyang halaga, hindi ba? Nang una ko nga itong makita, hindi ko na lang binigyang pansin. Ngunit the fact na nag-viral ito ay isang patunay kung gaano ka-reactive ang mga kabataan sa henerasyon ngayon. Ang bilis nyo matrigger sa simpleng statement lang. Diyan pa lang, malalaman na namin kung anong klaseng mentality, personality at karakter mayroon ang majority ng mga kabataan ngayon. When a simple statement triggers you, it reveals something about you, something bad. Sa madaling salita, oo, mas weak ang mga kabataan ngayon. Hindi dahil pinili nilang maging weak, kundi dahil sa uri ng parenting na nakuha nila mula rin sa bagong henerasyon ng mga magulang. Nasusundan mo ba ang sinasabi ko? Mga bagong magulang at ang uri ng pagpapalaki nila ang nagpapahina sa mga kabataan ngayon. Ngunit hindi nila yan pinag-uusapan. Hindi nila inuungkat ang mismong ugat o pinagmulan ng problema. Ngunit hindi rin natin masisisi itong mga magulang na ito na may soft and weak parenting method din. Dahil itong mga magulang na ito ay minsan na ring naging bata at ang kinalakihan nilang mga magulang ay yung mga magulang na talagang masasabi mong grabe ang pagpapalaki sa kanila. Matinding palo at disiplina ang inabot ng mga ito. Kaya naman lumaking matitino, malalakas at matitibay ang loob dahil hinulma ng kamay na bakal. At sa perspective ng modern generation, hindi makatarungan yan. Tingnan mo na lang sa mga paaralan. Bilang teacher, hindi mo na pwedeng pingutin ang tenga ng isang bata gaya dati. Dahil ngayon, makukulong ka na at matatanggalan ng lisensya kapag ginawa mo yan. Kaya tingnan mo ang mga kabataan ngayon, mga lumalaking walang sariling palo at mga kupal, ngunit napakaiyakin naman. Patanga na ng patanga
ang mga kabataan dahil patanga na rin ng patanga ang batas. Sa paaralan pa lang, hindi mo na pwedeng disiplinahin ang mga bata sa sinaunang paraan na napatunayan namang epektibo. Dahil child abuse na ngayon ang simpleng pagdidisiplina ng mga bata. At yan ang dahilan kung bakit sila humihina, nagiging reactive, entitled, mga walang ugali, ngunit pare-parehong depressed. Ito pa ang hindi nila pinag-uusapan kapag patungkol na sa kahinaan ng topic. Isa rin ang modern technology sa nagpapahina sa mga kabataan ngayon. Technology is meant to connect us, but we became so disconnected. May mga kabataan dyan na hindi na naaarawan man lang. Sagutin mo nga ako kung normal pa ba yan o ni-normalize na lang. Nabanggit ko na ito sa nilabas nating video tungkol sa katotohanan ng depression. Maraming depressed na kabataan ngayon kumpara noon dahil sa modern technology. Modern technology ang dahilan kung bakit ang mga kabataan ngayon ay hindi na namumuhay kung paano sila dapat namumuhay bilang mga bata. Nasusundan mo ba ang sinasabi ko dyan? Kung puro ka iPad at nasa kwarto lang, anong mangyayari sa utak at katawan mo? Mabubulok lang yan. Kailangan ng katawan mong kumilos, tumakbo, tumalon, maarawan, maulanan, masugatan, pagpawisan at mapagod. Yan ang mga bagay na normal sa katawan ng tao. Kailangan ng utak mong mag-isip, makisalamuha, makipag-interaction sa ibang tao, ma-challenge sa lansangan, makihalubilo, makipagtawanan, makipagkulitan, magsaya at masaktan. Yan ang mga bagay na dapat nararanasan ng utak at katawan mo. Hindi yung maghapon kang nakahilata at nakatitig lang sa screen. Natutuyo lang ang utak mo dyan. Tapos matitrigger kayo kapag sinabing weak ang mga kabataan ngayon at mahigana pa kayong maging defensive. Defensive? Anong dinedefend nyo? Yung hindi normal na pamumuhay ng mga kabataan ngayon? Anong dinedefend nyo? Yung mismong dahilan ba kung bakit humihina ang mga kabataan ngayon? Ipinagtatanggol nyo ba yung uri ng lifestyle na nagpapahina sa mga kabataan? Mga konsentidor pala kayo, manang-mana sa parenting method na ginamit sa inyo ng mga magulang nyo. Imbis na disiplinahin, kinukonsenti pa, kaya lumalaking mga walang sariling palo. Tapos magtataka kung bakit yung anak niya ay depressed kuno at suicidal. Masyado kayong nakapokus sa problema. Binabaliwala nyo naman yung punot dulo, kaya't hindi nyo rin mahanapan ng tamang solusyon. Tapos matitrigger kayo kapag nire-real talk na kayo. E di pinatunayan nyo lang na mahina nga ang henerasyon nyo dahil hindi nyo kayang tumanggap ng real talk nang hindi natitrigger at nagiging reactive. Doon pa nga lang sa katotohanan na nag-viral bigla yung statement ni Senador. Naroon na agad ang patunay kung gaano nga talaga ka-weak ang mga kabataan ngayon. Dahil kung hindi ko sasabihin ang katotohanan, sinong gagawa? Tandaan mo ito, hard times create strong men, but good times create weak men. At sa mga lakan ng ating kawan, tatandaan nyo palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami na ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.